wala naman tayong sinasabi na yun ay substandard. Ang akin lamang pinahayag ay kung ano lamang yung aking visual assessment nung ako'y pumunta doon. Aurora Governor Isidro Galban itinanggi ang umano'y negatibong pahayag tungkol sa pagkakagawa ng Baler Casiguran Road. Mga 3 days po siguro pag hindi na ulan dun sa Quirino. Galing kasi sa Quirino yung mga tubig dito. Bumabalat dito. Nililinisan namin pag bumaba kasi yung tubig, maiwan yung putik. Tulay sa Kawayan City, Isabela, hindi pa madaanan dahil sa taas ng tubig sa Cagayan River. Yes, we already issued show cause orders to those who are, although of course may due process po, of course we try to follow that. So more than 10 of our personnel have been made to answer our show cause orders, and then nasa investigation na po, internal investigation, and then we submitted all this already to the ICI to break this practice po. Mga tauhan ng Bureau of Customs na sinasabing may kaugnayan sa pagpupuslit ng luxury vehicles na mga diskaya, pinagpapaliwanag na. There is no official notice from the US No official notice. All right. Pilipinas wala pa ring natatanggap na extradition request laban kay Apollo Kibuloy. Panukalang inihain sa Kamara laban sa political dynasty na dagdagan pa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Ilang hakbang na ang ginagawa ng mga otoridad sa Aurora Province upang magbalik na sa normal ang mga pamumuhay sa lalawigan. Nilinaw naman ni Aurora Governor Isidro Galban na wala siyang sinabing substandard ang kalsadang nasira bunsod ng Bagyong Uwan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang hapon, Asher. Pinapayagan na ba ang mga recreational activities sa mga dalampasigan at paglalayag sa karagatan dyan sa Aurora? Magandang hapon naman, June. Lifted o tinanggal na ang suspensyon sa paglalayag sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat sa mga karagatang nasasakupan ng Philippine Coast Guard Station dito sa Aurora Province. Balik na sa surfing at swimming sa Sabang Beach sa Baler, Aurora ang ilang individual matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Ito ay matapos ang halos 1 linggong pagbabawal sa mga water activity sa karagatan ng Aurora dahil sa mga banta dulot ng bagyo. Sa Sea Travel Advisory na inilabas ng Coast Guard District Northeastern Luzon, alas 12 ng tanghali kanina ay lifted na ang temporary suspension of voyages na ipinatupad nito simula noong Sabado. Sa kabila nito, ipinapayo ng ahensya ang ibayong pag-iingat ng lahat ng mga marino, mga operator ng sasakyang pandagat at general seafaring public. Sa anunsyo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Baler, maaari nang maglayag at pumalaot ngunit patuloy na alamin ang lagay ng panahon. Maaari na ring maligo sa karagatan ngunit ipinapayo ng lokal na pamahalaan ang paggamit ng life vest, salbabida at iba pang gamit panglangoy. Dapat ring bantayan ang mga bata at iba pang mga kasama sa paglalangoy. Malaking tulong naman ito para sa surfing instructors na nakasalalay ang pamumuhay sa pagtuturo sa mga turista na dinadayo ang malalaking alon ng Aurora. Medyo malaking epekto rin siya dahil wala kaming turista ngayon, walang lesson. Sana magkaroon ng turista ngayon para magkaroon kami turo ngayong weekend. Sanay naman po kami na on and off yung namin yung sa tourism po namin. Tapos ngayon po kasi, bali magkakaroon po ng event, babalik na po ulit yung mga turista at saka start na rin po ng wave season dito sa Baler.
Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, nakatutok rin ang pamahalang panlalawigan sa pagsasaayos ng lahat ng mga nasira ng bagyo. Kaya nais muna nitong iwan ang investigasyon sa mga infrastrukturang napinsala ng bagyong Uwan. Partikular na ito sa bahagi ng Baler Kasiguran Road sa bayan ng Dipakulaw na nagkapira-piraso dahil sa malalakas na alon at storm surge o daluyong. Siguro it's not necessarily na magpa-imbestiga tayo kasi ang priority natin ngayon is ma-restore lahat ng nasira. Iwanan na po muna natin yung mga investigasyon na ganyan kasi ito yung magpapagulo lamang. Ang focus lamang natin ay maisaayos ang lahat ng nasira para sa ating mga kababayan. Gayunman, kinumpirma naman ng gobernador na walang bakalang nasirang kalsada. Depende naman anya kung paano ginawa ang disenyo nito. Ngunit bilang isang civil engineer, sinabi ni Governor Galban na kailangan pa rin kahit papaano ang bakal sa kalsada at hindi pwedeng wala talaga nito. Wala naman tayong sinasabi na yun ay substandard. Ang akin lamang pinahayag ay kung ano lamang yung aking visual assessment nung ako'y pumunta doon. So yun lang ang sinabi ko. Kumbaga wala naman tayong ibig sabihin o ipakahulugan. So sinabi lang natin yung kung ano yung nakita natin na aktual doon sa nasirang daan, yun lamang po ang pinahayag natin. Pero wala po tayong sinasabi na mayroong substandard or whatever na mayroon tayong ibig sabihin. June, ayon pa kay Gobernador Galban ay mayroon ng mahigit kumulang 30 mga insidente o mga individual na nasugatan sa iba't ibang lugar sa Aurora. Ngunit wala pa itong datos kung saang mga lugar ito at kung ano ang dahilan ng kanilang pagkakasugat. Ngunit tiniyak naman ito na ito ay mga minor injuries lamang. Patuloy pa rin inaalam ng pamahalang panlalawigan ang pinsala, partikular na sa agrikultura at sa iba pang mga sektor, habang isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan dahil sa umaabot na ng 190 million pesos ang pinsala nito sa infrastruktura pa lamang. Yan ang latest dito sa Baler, Aurora. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Tiniyak ng Department of Finance na may sapat na pondo ang gobyerno para sa mabilis na pagtugon sa mga kalamidad at agarang rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, laging handa ang pamahalaan sa pagpopondo ng mga emergency response at tulong sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyo at lindol. Sa ulat ng DOF, nakapagpalabas na ang pamahalaan ng higit 17.85 billion pesos mula sa Calamity Fund at 13.96 billion pesos naman sa Quick Response Fund para sa relief at rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa rito, inatasan ng DOF ang mga bangko at ahensyang pinapatakbo ng gobyerno na pabilisin ang pagbibigay ng tulong, pautang at insurance claims sa mga mamamayang nangangailangan. Bagamat unti-unti nang bumababa ang tubig sa Cagayan River, hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang tulay sa Barangay Alicaucao sa Kawayan City, Isabela. Samantala, nagsimula na rin ang paglilinis ng mga paaralan para naman sa pagbabalik ng klase ng mga estudyante bukas. Ito ang balita ni Benedict Samson. 20 pag malaki, pero pag kanina ang binayad ko 10 lang. Sa halagang 10 piso hanggang 20 piso, nakakatawid na ang ilang residente ng Barangay Karabatan sa Kawayan City, Isabela. Dahil medyo mataas pa ang tubig sa Cagayan River, bangka muna ang kanilang transportasyon patungo sa town proper. Kaya naman si Joy Santiago na malengke at bumili na ng gasolina para magamit sa kanilang generator set. Para may gagamitin kasi baka matagal pa yung kwan namin, kuryente, at maraming natumba dyan sa may Grande yata. Oo, tapos sa ibang kwan lugar, doon sa Bacareño, ganun, parang meron din. Sila Nanay Florida Guntapay naman, sa halip na gamitin ng sasakyan, magko-commute na lang muna sila paluwas ng Maynila para ihatid ang kaanak na may flight patungong abroad. First day pa lang, hindi ka na makalabas eh. May sasakyan ako
Hindi kami pwedeng umikot. Ihatid ko kasi ito sa airport. Ayon naman sa barangay official ng Alicaucao, dahil na rin sa unti-unting pagganda ng panahon, inaasahan na sa mga susunod na araw ay madadaanan na ng sasakyan ng Alicaucao Overflow Bridge. Mga 3 days po siguro pag hindi na ulan dun sa Quirino. Galing kasi sa Quirino yung mga tubig dito, bumabalat dito. Nililinisan namin pag bumaba kasi yung tubig, maiwan yung putik kaya nalalayan namin na binababa para malinis yung pagbaba ng motor saka pag-akyatan ng motor pag pinakarga. Nandito tayo ngayon sa Alicaucao Overflow Bridge sa Kawayan City, Isabela, kung saan makikita natin sa ngayon na nasa higit 41 meters pa yung level ng tubig dito sa Cagayan River. Pero noong manalasa ang bagyong Uwan, makikita natin doon sa itaas. Umabot sa 49 meters ang level ng tubig baha. Kaya mula doon sa ibaba hanggang dito sa ating kinatatayuan, makikita natin na ganito ang itinaas ng tubig mula sa Cagayan River. Samantala, bukas ay balik na sa eskwela ang mga estudyante sa ilang lugar sa lalawigan. Sa Alicaucao Elementary School sa Kawayan City, magkakatulong ang mga guro, ilang estudyante at magulang sa paglilinis ng paaralan. Bukod dito, tumulong na rin ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis ng putik na pumasok sa silid paaralan. Para po sa flushing po ng mga classrooms po natin and then school facilities para po mabawasan po yung mga putik po na nasa loob po. Kung hindi man po matanggal yung putik na nasa loob po ng ating classrooms and school premise po. Ayon kay Jumerlin Garcia, school principal ng naturang paaralan, magbibigay naman sila ng konsiderasyon sa ilang estudyante kung hindi man sila makapasok bukas. Of course po, pag may mga bata po, kasi yung iba po hindi pa po nakakapaglinis ng kanilang mga tahanan po, we give due consideration po sa ating mga learners po if hindi po sila makakapasok. We understand po their situations kasi nakita naman po natin po yung situation nila. Then, of course, pro-learners po tayo. Panawagan pa ng school principal na sana ay maayos na rin ang minor damage sa bubong ng kanilang 2 classroom na nasalanta noon namang manalasa ang bagyong Paulo. Hopefully po, since nagagamit po ang aming school po bilang evacuation center, catering po, sheltering po our community people, our evacuees, we are actually requesting for the repair po of classrooms para just in case po at hindi naman po natin hinihingi na may mangyari the same po na scenario, we can accommodate po our evacuees po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 2,953 na paaralan na napinsala ng bagyong Uwan. Ayon sa Department of Education o DepEd, tinatayang nasa 661.1 million pesos ang halaga nito. Sa kabuuan, 10,400 na silid-aralan ang nasira. Kabilang na dito ang 3,503 na may bahagyang pinsala, 1,986 na malubha, at 1,238 na tuluyang nasira. Pinakamaraming pinsala ang naitala sa Region 5 na kabilang sa pinakamalubhang tinamaan ng bagyo. Naglaan ang DepEd ng 100 million pesos para sa agarang paglilinis at pagkukumpuni at nakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan at internasyonal na katuwang upang mapabilis ang rehabilitasyon ng mga paaralan. Isang malawakang paglilinis at dredging o paghuhukay ng mga waterways ang isasagawa ng pamahalaan katulong ang pribadong sektor sa ilalim ng proyekto na tinawag na Oplan Kontra Baha. Inaasahan na magkakaroon ito ng positibong resulta lalo na sa problema ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Mas praktikal at mabilis na hakbang upang pigilan o iwasan ang pagbaha ang susubukan ngayon ng pamahalaan sa pamamagitan ng inilunsad na bagong programa ng Marcos Administration, ang Oplan Kontra Baha.
Lilinisin at uhukayin ang mga daanan at daluyan ng tubig gaya ng mga estero, sapa at ilog. Kasama rin sa gagawin ang pagpapaalis at relokasyon sa mga nakatira sa gilid nito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado nang mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig. Isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. 120 waterways sa Metro Manila ang unang mga lilinisin, huhukayin upang lumalim at ide-demolish ang mga nakahambalang na illegal structures. 9 na buwan itong isasagawa at magpapatuloy pa tuwing magtatapos ang panahon ng tag-ulan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maibabawas ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sakaling magtuloy-tuloy ang proyekto. Magtutulungan dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, housing agencies, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Hindi ito maaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Kumpiyansa rin sa proyekto ang Executive Director ng Project NOAA na si Dr. Mahar Lagmay. Ito ay makakatulong siyempre kasi madideclog yung ating mga waterways. Malaking tulong ito para sa Metro Manila. Bukod sa paglilinis at pagre-relocate sa illegal settlers, pinaalis na rin ni Pangulong Marcos sa mga flood control projects na hindi na mapakinabangan na sa halip na makatulong ay nagiging dahilan pa ng mga pagbaha. Merong mga pumping station, hindi lang meron. Marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo, sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Sa mga susunod na linggo, ilulunsad na rin ang Oplan kontrabaha sa iba't ibang lugar ng bansa, tulad sa mga probinsya ng Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao Region, Cagayan de Oro at iba pang lugar na madalas bahain. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakikipagtulungan na ngayon sa foreign consultants ang Department of Public Works and Highways upang mapagana at mapakinabangan ng buo ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Manila. Kaugnay nito ang paglulunsad ngayong araw ng Oplan kontrabaha ng Marcos Jr. Administration kung saan kabilang ang nasabing pumping station. Ito ang balita ni Jed Neresina. Working naman dahil meron tayong 2 temporary na pump na ginagamit. Kaya gumagana pa rin naman to kahit na hindi gumagana yung mga main pumps. Gumagana ngunit hindi fully operational ang Sunog-Apog Pumping Station. Ito ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways National Capital Region. Ayon kay Joel Limpenko, Regional Director ng DPWH NCR, may 2 temporary pumps na gumagana sa ngayon sa Sunog-Apog. Tiniyak naman nila na kasama sa plano ng ahensya na maipaayos ito sa lalong madaling panahon upang ganap na mapakinabangan. Kaya't nakikipagtulungan na ngayon sa foreign consultants ang DPWH upang mapagana at mapakinabangan ng buo ang nasabing pumping station sa Tondo, Maynila. Precisely, pagka yung gumana na yun, talagang kahit gano'ng kataas yung baha, mapapump niya. Once na gumana na ho yung 4 na pump. Nagkonsulta nga po tayo dito sa ating mga consultant sa Prime Infra
At later kung ano yung recommendation nila, yun yung gagawin natin. Kaya hopefully maging functional na to. Ang nasabing pumping station ay naging kontrobersyal matapos makatanggap ng mga pambabatikos dahil sa paulit-ulit nitong pagkasira at hindi mapakinabangan tuwing tag-ulan. Pinondohan ito ng mahigit 774 million pesos mula sa flood control project ng DPWH na dapat sana ay mapakinabangan upang maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar ng Maynila tulad ng Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue at Maria Clara. Isa ang sunog-apog pumping station sa lugar kung saan inilunsad ang programang Oplan Kontrabaha ng Marcos Jr. Administration. Bahagi ng Oplan Kontrabaha ang pagtitiyak ng wastong paggana ng lahat ng pumping stations, kabilang na itong nasa sunog-apog sa Tondo, Maynila. Ito ay upang makatulong din na mabawasan ang pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. Ngayong araw ay sinimulan na ang paglilinis sa paligid ng nasabing pumping station at ayon kay DPWH Undersecretary Nick Conti, ang pangunahing focus ng Oplan Kontrabaha ay ang regular na pag-aalis ng basura at debris mula sa mga daluyan ng tubig at drainage system. Ngunit hindi ito aniya maisa sa katuparan kung hindi matututunan ng mga tao ang disiplina pagdating sa pagtatapon ng basura. Dapat po naman ay mag-umpisa tayo ng pagbabago at magbabago galing sa ating sarili. Doon pa lang ho sa pagtatapon ng basura ay napakalaking hakbang na po niyan para masolusyonan ang problema. At kung maipakita po natin ang ating pagkakaisa, kung ating po maipakita ang disiplina, lalo na po nga dito sa ating simpleng pagbabara ng mga estero, ng mga kanal, ng mga daluyan ng tubig, may ipakita po natin sa buong bansa na meron palang kaparaanan para humamitigate o mabawasan ang problemang idinudulot po ng ating taunang pagbaha. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng whole of government at whole of nation approach ng administrasyon na target magawa araw-araw sa loob ng 9 na buwan upang matugunan ang problema sa pagbaha sa bansa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nadagdagan pa ang panukalang inihain sa Kamara kontra political dynasty. Subalit duda ang makabayan lawmakers kung tunay ba ang pangako ng liderato ng Kamara na pagsusulong ng anti-political dynasty bill. Ito ang balita ni Rosa Licoz. Tingin ko naman po ay sa init ng ulo ng mamamayan sa mga nangyayari sa korupsyon at paglilimit lang ng kapangyarihan sa iilan, tingin ko ay isang malaking hakbang po ito para dahan-dahan ay magkaroon po ng pagbabago ang ating sistemang pampolitika. Isang araw matapos manawagan sa mga kapwa kongresista si House Speaker Faustino Bojidy III, nadagdagan pa ang mga panukalang inihain kontra political dynasty. Kanina inihain ng Akbayan Reform Bloc ang House Bill No. 5905. Layo ng panukalang ipagbawal ang pagtakbo sa anumang posisyon mula lokal hanggang pambansang pamahalaan ng mga malalapit na magkakamag-anak hanggang 4th degree ng consanguinity o affinity. Bago ito, may ilan ng panukalang inihain sa Kamara ang iba pang mambabatas kabilang na ang Makabayan Bloc. Ngunit duda ang grupo sa sinseridad ng House Speaker at kung makalulusot din ang anti-political dynasty bill sa Senado. Tanong nila, tunay kaya talaga ang pangakong ito? Luma na rin nila ang script na lumulusot sa Kamara ang panukala kontra political dynasty pero hindi sa Senado. Ang panawagan po natin na sa lahat ng mamamayang Pilipino ay sigaw natin sa Senado na pumayag din sila dito sa anti-political dynasty bill. At sa ating po mga kababayan, obserbahan po natin mabuti at bantayan yung mga politiko na hindi po papanig sa panukalang batas na ito. Tandaan po natin kapag hindi sila nag-agree dito, ibig sabihin baka guilty. Si Isabela 1st District Representative Tony Pet Albano naman naniniwalang hindi ang political dynasty ang dahilan ng korupsyon sa bansa. Kaya ang isinusulong niya ay charter change o pag-amyenda sa saligang batas. The corruption really stems from this constitution that is so flawed. Because the constitution allows it. You want this kind of setup where corruption is? Let's maintain this constitution and political dynasties will be empowered more.
Samantala, inihain naman ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno at mga kasamahan nito sa National Unity Party ang House Bill No. 5870. Layo ng panukalang batas na i-convene ng isang Constitutional Convention o CONCON para sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Nagsagawa naman ang deliberasyon ng House Committee on Constitutional Amendments kaugnay ng mga panukalang inihain para amyendahan ang saligang batas. Partikular na ang mga probisyon sa national territory, ekonomiya at iba pa, gayon din ang isinusulong na pagbaba sa minimum age requirements para sa presidente, vice-presidente at senators. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapanumpa na si Ako Bicol Party List 3rd nominee John Franz Norbert Joselito Chan bilang kapalit ng nagbitiw na si Zaldico. Pinangunahan ng COMELEC ONBANG ang proklamasyon ni Chan na inaasahang gaganap ng kanyang tungkulin bilang bagong miyembro ng Kamara. 2 seats ang nakuha ng Ako Bicol Party List sa nagdaang 2025 midterm elections. Kaya makakasama ni Chan bilang kinatawan ng Ako Bicol si Representative Alfredo Garbin na second nominee ng party list. Ayon kay Chan, magiging prioridad niya sa Kongreso ang mga panukalang batas para sa renewable energy, mental health at ang disaster resilience. Inisyuhan ng show cause order ang mga tauhan ng Bureau of Customs na pinaghihinala ang sangkot sa pagpupuslit ng mga luxury cars ng mag-asawang Pacifico o Curly at Zara Diskaya. Lumabas naman sa investigasyon ng BOC na pineke ang dokumento para makapasok ang naturang mga sasakyan sa Pilipinas. Ito ang balita ni Van Alvarez. Yes, we already issued show cause orders to those who are, although of course may due process po, of course we try to follow that. So more than 10 of our personnel have been made to answer our show cause orders, and then nasa investigation na po, internal investigation, and then we submitted all this already to the ICI to break this practice po. Pinagpapaliwanag ng Bureau of Customs ang higit sa 10 nilang mga tauhan matapos makitaan ng posibilidad na sangkot ang mga ito sa smuggling ng luxury cars sa Pilipinas. Partikular na sa 30 mamahaling sasakyan ni Sara at Curly Diskaya na kilala bilang mga kontraktor na may pinakamalaking nakuhang infrastructure contracts mula sa pamahalaan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nagsumite na sila sa Independent Commission for Infrastructure ng mga dokumento na maaaring magamit ng komisyon sa investigasyon. When it comes to those who are involved within the BOC, mga ilan naman po, I have to state that marami naman sa BOC gumagawa po ng tama, no? But we already identified those who could be probably involved in what happened, not only with the Diskaya cars, but with other similar cases. Dagdag pa ng Commissioner, kahit nasa kalagitnaan pa sila ng mga pagsusuri, ilan na sa mga persons of interest ang tinanggal sa kanilang posisyon sa BOC. Samantala, isa naman sa paraan na napag-alaman ng BOC na ginagawa para makapagpuslit ng mga luxury vehicles ay sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Upang mahirapang i-track o tuntunin ang mga sasakyan, magkaibang port ang nakalagay sa papeles at sa mismong pinagbababaan nito sa Pilipinas. Those that came in with a tampering of the import entry system, meaning yung pinaka parang birth certificate ng kotse ma'am. So, nawala yun with no import entry and then no certificate of payment. That's one. Peke rin ang mga isinusumiting x-ray scans ng mga sasakyan na siya namang pinagbabasihan ng BOC para sa kanilang evaluations. Yung x-ray din yan, ang makitang image was Raptor for that Bugatti, meaning parang pick up yun, pero yung laman iba. So it's an elaborate method of cheating the government. Ayon sa tanggapan, magkakaibang importer ito ng mga sasakyan at hindi lang mga Diskaya ang kliyente. Kasama na rin sa iniimbestigahan ang luxury vehicles ng mga individual na kasama sa top 15 construction companies na unang pinangalanan ng Pangulo na may pinakamararaming nakuhang infrastructure contracts sa pamahalaan na may kaugnayan sa flood control scandal sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Gagawing prioridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa 80 flood control projects na may kaugnayan sa mga top contractors na una nang tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., kasama sa susuriin ng ICI ang mga proyekto sa Ilocos at Cebu na nakaranas ng labis sa pagbaha kasunod ng pananalasan ng mga bagyong nagdaan. Tiniyak ng ICI na susuriin nila mabuti ang mga proyekto at aalamin kung bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha sa kabila ng bilyon-pisong pondo para sa flood control projects. Katuwang ng ICI sa investigasyon ng Department of Justice, PNP, AFP, gayon din ang Department of Public Works and Highways para mangalap na impormasyon, bumuo ng plano at magsampa ng kaso sa mga mapapatunayang sangkot sa mga irregularidad na proyekto ng gobyerno. We hope we can definitely, kasi ngayon, we are now getting yung mga bid documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. So we need to study yung bid document. Ibabangga namin yan sa actual na implementation. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi, Monica. Gumuho ang bahagi ng Hong Chi Bridge sa Sichuan, Southwest China noong Martes. Ilang buwan lamang matapos itong buksan. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Nagsara ang tulay sa lahat ng sasakyan noong Lunes matapos mapansin ang bitak sa mga kalapit na dalisdis at pagbabago sa lupa ng bundok. Pinalala ng mga landslides sa kabundukan ng sitwasyon dahilan ng pagbagsak ng bahagi ng tulay at daan. Isang C-130 military cargo plane ng Turkey ang bumagsak sa Georgia matapos mag-take off mula sa Azerbaijan sa kayang hindi bababa sa 20 military personnel. Makikita sa video mula sa crash site ang mga piraso ng eroplano na nasusunog at naglalabas ng usok habang bumubulusok pagbagsak sa lupa. Nagpaabot na ng pakikiramay si Turkish President Tayyip Erdogan sa kaanak ng mga biktimang sundalo. Patuloy ang investigasyon para malaman ang sanhi ng insidente. 12 ang nasawi sa isang suicide bombing sa Islamabad, Pakistan. Ito ang itinuturing na kauna-unahang civilian attack sa loob ng isang dekada. Ayon kay Defense Minister Khawaja Muhammad Asif, ang insidente ay nagpapakita ng state of war matapos akusahan ng gobyerno ang Afghanistan na may kinalaman sa pag-atake. Mariin namang itinanggi ng Kabul ang paratang habang naninindigan ng Pakistan na kikilos sila kung mabigong pigilan ng Afghanistan ang mga militanteng responsable. Patuloy ang investigasyon sa pagsabog malapit sa isang korte kung saan 27 pa ang sugatan at ilan ay nasa kritikal na kondisyon. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga katutubo at miyembro ng left-wing youth group na Juntos na nagpumilit pumasok sa loob ng venue ng isinasagawang COP30 Climate Task sa Belém, Brazil noong Martes ng gabi. Sa mga video, makikita ang demonstrador suot ang mga tradisyonal na kasuotan habang dala ang mga placard kung saan mababasa ang mga salitang "Our forests are not for sale." Nagpumilit ang mga ito na makapasok sa venue dahilan para masaktan ang ilang security personnel at makapagtala ng pinsala sa venue. Nagpahayag ang mga katutubo ng kanilang pagkabahala sa deforestation, illegal mining at agribusiness sa Amazon na tahanan ng halos 400 indigenous groups at higit 50 milyong tao. Tinawag ni Senator Amy Marcos na isang pananakot lamang ang umano'y arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon pa sa senadora, humihingi ngayon ng tulong ang may bahay ni Senator de la Rosa
sa kanya kaugnay ng naturang issue. Ito ang balita ni Von Alvarez. Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang waran, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Pananakot at panloloko. Ganito nilarawan ni Senator Amy Marcos ang ibinunyag ni Ombudsman Crispin Remulla kamakailan na mayroon ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa senador, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at wala ring formal request o communication sa korte ng bansa. Giit pa nito, hindi dapat payagang isang Pilipino na naman ang muling isuko sa mga dayuhan. Batay na rin sa Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, kung saan walang nakasaad na panuntunan para sa proseso ng extradition o pagsusuko ng isang Pilipino sa International Tribunal. Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo. Kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talaga nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na merong pang batas, merong pang konstitusyon, at may karapatan ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Sa Facebook post naman ng abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, kinuwestiyon nito kung bakit mayroong kopya si Ombudsman Remulla ng arrest warrant ni Bato at tinanong kung may inside access ba si Remulla sa ICC para magkaroon nito. Samantala, ayon kay Senator Amy Marcos, hindi niya pa nakakausap ng personal si Senator Bato de la Rosa. Hindi rin niya alam kung nasa nito ngayon at tanging asawa nito na si Nancy ang kanyang nakausap. Anya, humihingi ito ng tulong na magkaroon ng due process para sa sinasabing napipintong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at huwag matulad sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Generic lang talagang nagpapasaklolo lang talaga. As in, natataramta lang talaga kaming lahat. Pagkat hindi naman tama ito, I'm absolutely appalled by the Ombudsman, the Department of Justice making all these very reckless statements without any proof in hand, without providing any evidence. Una na ring nagbigay ng payo si Senate Floor Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kapwa senador na paghandaan kung ano man ang mangyayari dito, kaugnay ng napapaulat na gagawing pag-aresto. Preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi hindi to una na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, no, kung applicable sa kanya yung extradition rules o hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Dapat korte, di ba? Yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, dictatorship na tayo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target na maisama sa amyenda sa Philippine Extradition Law ang probisyon na ang Pilipinas ay magiging requesting state din sa isang extradition request. Sa umiiral na batas, ang ibang bansa lang ang pwedeng humiling na extradite ang isang akusado na nandito sa Pilipinas upang ilipat papunta sa dayuhang bansa. Samantala, muli ring nilinaw ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice na wala pang extradition request ang Estados Unidos laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ito ang balita ni Dante Amento. Doon po sa ating huling pagdinig ay nakita po natin ang kakulangan ng ating kasalukuyang batas kaugnay ng extradition. And that is why we are seeking na magkaroon ito ng tamang pag-amyenda. May kulang ugap sa umiiral na Philippine Extradition o Presidential Decree No. 1069 na naisabatas noon pang 1977. Kanina ay pinagpatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig sa isyu ng extradition at posibleng pagbabago o amendment sa nasabing batas. Dumalo ang Department of Foreign Affairs o DFA, pero hindi nakarating ang Department of Justice na nagsumite ng panukalang batas para amyendahan ang ilang dekada ng extradition law.
kaya mabilis na tinapos ng komite ang pagdinig at itutuloy na lamang sa mga susunod na araw. Ayon sa chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, target ng DOJ na maisama sa amendment ang probisyon na maging requesting state rin ang Pilipinas sa extradition. Ibig sabihin, kapag ang isang akusado o extradite na nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas ay nasa ibang bansa, ay hihilingin ng pamahalaan na dalhin dito para harapin ang kanyang kaso. Doon sa ating old extradition law, ang Pilipinas lagi ang requested state. Okay. Oo, ibig sabihin ang kaso nasa ibang bansa at ang nire-request tao na narito sa Pilipinas to place him under the jurisdiction of the foreign tribunal, no? Ito, dinagdagan natin ng Philippines as the requesting state. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1069, ang requesting state ay dayuhang bansa lang. Dagdag pa ng mambabatas, nais din mailagay ng DOJ ang probisyon ng temporary surrender. Papayagan na pansamantalang isusuko ng Pilipinas sa ibang bansa ang isang akusado kahit may kaso pa rito sa kondisyon na ibalik din ito sa Pilipinas. They also included the deferred surrender. Pag sinabi nating deferred surrender, tatapusin muna yung proseso dito sa Pilipinas bago ipadala sa ibang bansa upang dinggin naman yung kaso niya na nakabinbin dun sa ibang bansa. Nitong nakaraang buwan lang ay naglabas ang Supreme Court ng Rules on Extradition Proceedings kung saan inilatag ng hukuman ang mga palatuntunan sa proseso ng extradition. Sa paniniwala ni Luistro, ito ay maganda dahil saklaw na nito ang gusto nilang mangyaring pagbabago sa Philippine Extradition Law. Samantala, kapwa naman kinumpirma ng DFA at DOJ na wala pang extradition request ang Amerika laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ang motu proprio hearing ng House Committee on Justice sa extradition ay may kinalaman na rin sa issue ng posibleng extradition kay Kibuloy. That there is no official notice from the US No official notice. All right. Sabi ng DOJ, kapag may extradition request, lalo na galing sa Amerika na may extradition treaty ang Pilipinas, agad nila itong aaksyonan. Once we receive a request for extradition coming from a treaty partner, then we are obligated to evaluate it, assess. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay sinabing naka-freeze na ang mga ari-arian ni Kibuloy dahil sa mga kasong kinakaharap nito sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maayos na nagpaalam si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bago umalis ng Pilipinas. Tiniyak ng Department of Justice ang mahigpit na pagbabantay sa bawat galaw nito habang nasa ibang bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. And today, kinukumpirma po ng Department of Justice ang pag-alis po ni former Secretary of the DPWH, Manuel Bonoan, for the United States. No, this is following the report by the Bureau of Immigration that former Secretary Manuel Bonoan left for the United States, presumably for the to attend to the medical needs of his wife in America, pursuant to a surgery. So we have been advised and it was reported that the procedure or the medical needs will be lasting until December 17. Kinumpirma ng Department of Justice na lumipad patungong United States si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nagpaalam ang dating kalihim upang asikasuhin ang medikal na pangangailangan ng asawa na sasailalim sa operasyon sa Amerika. Inaasahang tatagal ang pamamalagi ng dating opisyal sa US hanggang December 17. So former Secretary Bonoan did advise the DOJ, but that the DOJ, considering na wala pong legal impediment to his departure, could not prevent him from leaving. We looked into it, and given that wala pong pending case, wala pong pending hold departure order arising from any pending case, hindi po namin mapipigilan ang pag-alis. Not just po of former Secretary Bonoan or Mr. Bonoan, but for any individual for that matter. Aniya pa, sa ilalim ng Article 3, Section 6 ng Bill of Rights, may karapatang bumiyahe si dating DPWH Secretary Bonoan.
Gayunman sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, tiniyak ng ahensya na magiging bantay sarado ang lahat ng magiging galaw ng dating opisyal. So being under the Immigration Lookout Bulletin Board, this means that there is real-time monitoring and reporting of all his movement. So bantay sarado po na kagawaran ng katarungan at ng gobyerno ang bawat galaw ni Mr. Bonoan. Okay, so kunwari galing po Estados Unidos, lumipat siya ng ibang bansa, or may movement siya within the United States, necessarily tatatakan po yung passport niya. Diba? Ang pasaporte niya magkakamarka. At dahil po doon, may real-time monitoring through the Bureau of Immigration to the DOJ. Dagdag pa niya na mula sa real-time monitoring at reporting, pwedeng suriin ng DOJ kung may umiiral na kaso sa korte o hold departure order laban kay Bonoan. Pero dahil walang proper case na nakasampa at walang hold departure order, malaya siya na lumipad patungo sa ibang bansa. Sakali mang hindi bumalik hanggang December 17, nasa limitasyon ito ng kanyang visa at ang pamahalaan ng Estados Unidos ang may hawak ng desisyon sa kanyang pananatili roon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang isang pulis matapos na mauwi sa engkwentro ang ikinasang hot pursuit operation laban sa individual na nanloob sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan noong Lunes ng gabi. Ang suspect, hepe ng Investigation and Detection Management Section ng North Caloocan City Police Station. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa lahat ng operasyon, dapat ipakita natin sa publiko na walang sino man ang dapat nasantuhin. Ito ay bahagi pa rin ng pinapatutupad nating zero tolerance policy sa anumang maling gawain. Ang sino mang mahuhuling sangkot sa illegal na gawain ay hindi tinotolerate at agad na makakasuhan kapag napatunayan ng kasala. Nakuna ng closed-circuit television o CCTV ang pagparada ng motorsiklong ito sa harap ng isang convenience store sa Marilao, Bulacan, Lunes ng gabi. Nakasuot ng face mask, sombrero at pulang jacket ang lalaki na agad pumasok sa loob ng convenience store. Ngunit sa halip na bumili ang lalaki, nagdeklara ito ng hold-up, kaya't agad na kinuha ng kahera ang laman ng kaha at iniabot sa kanya. Makikitang pumasok ang lalaki at ang kahera sa isang kwarto at kinuha naman ang pera sa loob ng vault. Tinutukan din ng suspect ang isa pang lalaki na empleyado ng convenience store. Matapos ang pagnanakaw, agad na tumakas ang suspect. Ang kahera nakatawag agad sa 911 hotline, dahilan upang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Makalipas ang halos 30 minuto, nasukol ang suspect sa barangay Loma de Gato. Ayon kay Bulacan Provincial Police Office Director, Police Colonel Angel Garciliano, tinangkapan ng suspect na itago ang krimen matapos na magpalit ng damit. Subalit, positibo itong kinilala ng kahera na noon ay kasama ng mga pulis. Lumalabas po na nagpalit po siya at one point tumigil po siya sa isang barangay, kumbaga nagpagpag po siya doon, tinanggal niya yung kanyang jacket, yung kanyang suot na pants, the slippers, the motorcycle is the same. Tama po yung observation niyo dyan, ma'am, because dito po sa mga CCTV footages po natin, di po natin ma-establish clearly kung ano po yung inner na shirt niya that time, during the time na siya po ay allegedly nang hold up dito sa convenience store. Ang nakamotorsiklong suspect sinubukan parahin ng mga operatiba, subalit imbes na sumuko ay pinutukan nito ang mga pulis. Nabaril naman ang mga otoridad na nagpapatrolya ang suspect. There was that scenario wherein pinag-down po yung suspect. So makikita doon sa footages na binigay po sa mga kasama natin sa media na mayroon pong motorcycle, and that motorcycle is our patroller sa Loma de Gato. Wala pong gigil on the part of Marilao PNP to exert too much effort. Base sa investigasyon, pulis ang nang hold up na suspect. Nakatalaga ito sa North Caloocan Police Station bilang hepe ng Investigation and Detection Management Section. Sinabi ni Colonel Garciliano na hindi pa malinaw ang motibo sa krimen,
Pero ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumalabas na baon na sa utang ang pulis pero wala daw naman itong masamang record sa pulisya bago ang insidente. Based dun sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. Based dun sa pag-check natin, medyo sagad na siya sa loan. Pero regarding dun sa kung meron man siyang sugal na meron siyang kinakasangkutan na sugal or kung iba pang mga bisyo or vices, wala po kami na monitor. Dagdag ni Colonel Garciliano, sangkot din sa iba pang kaso ng pagnanakaw sa Bulacan ang pulis. Base po sa mga nakalap na ebidensya na po, ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. So dito po siya yung kanyang playing grounds, kumbaga. So may mga coffee shops, may mga gasoline stations, at yun nga po yung convenience store. Nilinaw din ng Bulacan PPO na hindi kaso ng mistaken identity ang pagkakapatay sa pulis. Ang isa pong magandang ebidensya na pwede tayong, shall we say, na magiging morally convinced tayo is the fact na makikita nyo po doon yung 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination. Pesos, 5 piso, 10 piso, 50 pesos, 100. Ito po kasi, hindi po siya normal na nagtutugma doon sa eksaktong figure, eksaktong denomination. At dito po sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes ng mga cashier. Patuloy ang isasagawang malalimang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtataas ng singil ang pamahalaan ng Japan sa kanilang visa issuance simula Abril 2026. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magdaragdag ng singil sa visa ang Japan matapos ang halos 5 dekada. Apektado sa pagtaas ng singil ang mga dayuhan na magre-renew ng kanilang resident status. Ayon sa ulat, layunin ng hakbang na iayon ang visa fees ng Japan sa mga pangunahing bansa tulad ng US, UK at EU na may mas mataas na singil. Gagamitin ng gobyerno ang karagdagang kita upang pondohan ang mga programa laban sa problema ng over-tourism sa bansa. Handang makipag-usap ang Russia sa Estados Unidos kaugnay ng akusasyon ng Washington na nagsasagawa umano ng lihim na underground nuclear test ang Moscow. Layo na magiging pag-uusap na mapawi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang may pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo. Iginiit ni Foreign Minister Sergey Lavrov na handa silang talakayin ang alegasyon at ipaalam na maaaring suriin ng US ang kanilang nuclear test gamit ang Global Seismic Monitoring System. Pinabulaanan ng Russia ang paratang na nagsagawa sila ng lihim na nuclear detonation at sinabi rin na wala pang natanggap na paliwanag mula sa US tungkol sa detalye ng akusasyon. Binanggit ni Lavrov na ang mga naturang nuclear drills ay hindi labag sa batas at walang kaugnayan sa kanselasyon ng nakatakdang summit ni Putin at Trump. Binigyang pagkilala ni dating US President Barack Obama ang halos 80 US veterans kasabay ng pagdiriwang ng Veterans Day ngayong araw. Samantala, nangako naman si President Donald Trump na papalitan nito ang pangalan ng Veterans Day sa Victory Day bilang alaala ng pagkapanalo ng bansa noong World War I. Ito ang balita ni Lynn Perez. As we approach Veterans Day, I wanted to stop by and just say thank you for your extraordinary service. To you, your family, the sacrifices that all of you made to protect our country is something that
will always be honored. And we are very grateful, and we also happen to welcome you with a 70-degree day in D.C., which doesn't always happen around here. Sir. Sinupresa ni dating US President Barack Obama ang isang grupo ng mga Korean at Vietnam War veterans lula ng isang chartered flight mula Wisconsin patungong Washington D.C. upang ipagdiwang ang US Veterans Day. Nagulat ang mga US veterans na magsalita ang dating Pangulo sa flight intercom upang batiin at i-welcome ang mga veterano sa paglapag ng mga ito sa US Capitol. Nagbigay parangal naman si US President Donald Trump sa mga US veterans sa Arlington National Cemetery at binigyang pugay ang kabayanihan ng US military sa pagbuo ng depensa ng kalayaan ng bansa. Everything we have, everything our country has achieved has been purchased by the muscle, spine, and steel of the United States military. We owe it all to the fierce and noble men and women of the Army, the Navy, the Air Force, Space Force, Coast Guard, and the United States Marines. Gate ni Trump, itutuloy niya ang pagpapalit ng pangalan ng Veterans Day sa Victory Day bilang parangal sa pagkapanalo ng bansa noong World War I at nangangakong ang magiging dahilan lamang ng paglaban ng US sa mga giyera ay upang magwagi. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminungkahi ni US President Donald Trump ang 15-year mortgage loan bilang tugon sa lumalalang home affordability crisis sa Estados Unidos. Ayon sa Federal Housing Agency, makatutulong ang plano sa mga first-time home buyers dahil mas magiging mababa ang buwan ng bayarin. Paliwanag ni Richard Green ng University of Southern California, bagaman mas mura kada buwan, mas malaki naman ang magiging kabuuang utang dahil sa mas mahabang hulugan at posibleng mas mataas na interes. Git pa ni Green, ang tunay na solusyon ay ang pagtatayo ng mas maraming pabahay dahil kung hahaba lang ang loan terms nang walang karagdagang supply, lalo namang tataas ang presyo ng mga bahay. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Magkakaloob ang China ng humigit kumulang 141 million pesos na humanitarian aid sa Pilipinas bilang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, kasama rito ang $1 million o 58 million pesos na cash at 10 million yuan o 82.8 million na halaga ng relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Nagpaabot ng pakikiramay ang China sa mga nasawi at pamilyang naapektuhan na tumaasang mabilis na makababangon ng mga Pilipino sa mga binagyo. Bukod dito, nagpaabot din ng tulong ang ilang probinsya at Chinese businessmen sa bansa para sa agarang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Hindi pa pinapayagang makabalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga evacuees sa 10 barangay sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Hanggang ngayon ay mataas pa rin ang tubig sa nasabing mga barangay. Ito ang balita ni Nimrod Turano. Hinihingi natin yung mahabang pasensya ng mga kababayan natin dahil nga flooded pa, hindi pa sila pwedeng bumalik sa kanilang mga lugar dahil baha pa, wala rin silang babalikan. Hindi pa pwedeng umuwi sa kanilang bahay ang mga evacuees sa ilang barangay sa Tuguegarao City. Bunsod ito ng mataas pa ring baha sa kanilang mga lugar. Si Aling Evelyn Mabazatagyam, residente ng Anafunan East, mag-aapat na araw na sa evacuation center kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya, mahirap ang sitwasyon nila dahil gaya ng ibang evacuee, problema rin nila ang kanilang kakainin dahil hindi pa sila makapagtrabaho. Supposed to be very hard to stay here kasi alam mo na, yung mga iba nagtatrabaho din. Yung mga ibang nagsasabi na construction nga sila, kaya lang hindi sila ngayon makapagtrabaho. So, yun ang ang hinahanap nila ngayon kung paano din yung mga
food nila, diba? Sustento nga kami, kaya lang, siyempre kahit na hindi naman ilang family kasi magkukulang. Ayon kay Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rueli Rapsing, humihingi sila ng mahabang pasensya sa mga residenteng hindi pa rin maaring umuwi sa kanilang tahanan. Anya, kailangan pa nilang tapusin ang isinasagawang assessment sa sitwasyon. Depende yan sa mga local DRRM offices natin. Like for example, yung mga in-evacuate natin that are highly susceptible to rain-induced landslide, kailangan i-assess muna ng mga local DRIMO yun kung stable yung lugar para pwede nang bumalik. Kabilang ang mga lubog pa rin sa nasa 10 metrong tubig baha ang Barangay Sentro 10, Sentro 9, Sentro 5 at 1. Kasama rin ang mga barangay ng Linaw, Anafunan at ilang bahagi ng Karitan. Dagdag pa rito ang mga barangay ng Pinakanawan, Kapatan at Teresa Boulevard na hindi pa rin madaanan. Inaasahan naman ng PDRRMO Cagayan na bababa na sa below 6 meters ang tubig sa ilog para madaanan na rin ang mga epektadong kalsada. Nimrod Torano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniutos na ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang investigasyon sa halos 100 business process outsourcing companies na umano'y pinilit ang kanilang mga empleyado na pumasok sa trabaho sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Ayon sa BPO Industry Employees Network o BIEN, ilang manggagawa ang tinakot na papatawan ng notice to explain matapos hindi makapasok dahil sa baha, malakas na hangin at pagkawala ng kuryente. Tiniyak ni Laguesma na ipinatawag na ng Regional Director Sandole ang mga kumpanyang inirereklamo upang pagpaliwanagin bago tuluyang tukuyin ang mga posibleng hakbang o parusa na posibleng ipataw sakaling mapatunayang totoo ang mga sumbong laban sa kanila. Giit na BIEN, malinaw na nalalabag ang batas sa kaligtasan ng mga empleyado at dapat tiyakin ng mga BPO employers na hindi nalalagay sa panganib ang mga manggagawa sa panahon ng kalamidad. Sa gitna ng pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng Bureau of Corrections sa Bucor, may kakaibang kwento ang nabuo sa harap ng national headquarters nito sa Muntinlupa. Kwento ng isang mobile coffee pop-up business na pinatatakbo ng mga persons restored of liberty o mga preso na pinalaya na. Isang coffee pop-up na hindi lang nagbibigay ng kape, kundi ng pag-asa mula sa mga taong minsang naligaw ng landas, ngunit ngayon nagsisimula ng panibagong buhay. Ito ang balita ni Grace Casin. Hindi biro ang buhay sa loob ng kulungan. Para sa mga persons deprived of liberty, araw-araw ay laban ng buhay. Laban sa pangungulila, laban sa kakulangan ng kalayaan, at takot na baka wala ng bagong simula sa labas ng mga rehas. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga taong patuloy na kumakapit sa pag-asa. At mula sa pag-asang ito, isinilang ang Expresso. Isang mobile coffee pop-up na pinatatakbo ng mga dating preso na ngayon ay barista na at nagsisilbi ng mainit na kape at kwento ng pagbabago. Matatagpuan ngayon ang Expresso sa Bucor Bazaar sa harap ng Directorate for Reformation sa National Headquarters ng Bucor sa Muntinlupa bilang bahagi ng selebrasyon ng 120th anniversary ng Kawanihan. Paparada ang Expresso sa Bucor hanggang Biyernes, November 14. Layunin ng Expresso na magbigay ng sustainable livelihood para sa mga PRLs na hindi lang magsisilbing trabaho, kundi isang pagkakataon para muling makapag-ambag sa lipunan ng may dangal. Hindi lang simpleng kape ang hatid ng Expresso, isa rin itong simbolo ng pagtutulungan ng Bucor at ng iba't ibang partner stakeholders na naglalayong suportahan ang reintegration ng mga dating preso sa komunidad.
Sa bawat ngiti at kwentong kasama ng mainit na kape, ipinapakita nila na ang reformation ay hindi lamang disiplina o patakaran, kundi ito ay malasakit, pagkakataon at tiwala. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba na posibleng magsimula sa bibig ang memory loss o Alzheimer's disease? Ayon sa mga bagong pag-aaral, may connection daw pala yung ating oral health sa ating mental health. Kaya kung tamad ka magsipilyo o meron kang gum disease, nako, mag-ingat po kayo. Ganito ang nangyayari. Kapag may bakterya sa gilagid at hindi ito nagagamot, nakakapasok ito sa dugo at nakaka-trigger ng chronic inflammation. Sa paglipas ng panahon, pwede nitong sirain ang brain cells at magpabilis ng pagbuo ng tinatawag na amyloid plaques. Yan ang isa sa mga palatandaan ng Alzheimer's disease. Ibig sabihin, ang pagsisipilyo, pag-floss at regular dental check-up, hindi lang tungkol sa magandang ngiti. Pwede rin pala itong proteksyon laban sa memory loss. A healthy mouth could mean a healthier mind din. Kaya po, habang patuloy ang pag-aaral, malinaw ang mensahe. Ang pangangalaga sa ating mga bibig ay merong koneksyon sa ating mga alaala. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Pero bago yan, naghihingi tayo ng paumanhin sa ating mga kausi ng mga nagdaang araw dahil sa kalamidad. Hindi natin sila nabati sa kanilang mga panonood sa atin at pagtutok dito sa Ito ang Balita. Kaya ngayon, salamat po at shoutout kina Lelong Felix Idala, Winifredo Pantig at Celestino Jr. G. Quinto. Gayun din kina Cesar Hugar, Montero Arnel at Albiano Desyo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit, 119-160 na nagsasabi, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.